Magandang araw mga kakwa. Ngayong araw na to ay makakasama natin ang isa sa pinaka-importante nating guest kung saan siya ay isa sa naging ama ng Freshwater Aquaculture Center, ng College of Fisheries at ng Central Luzon State University. Ang series natin sa ngayon ay napaka-importante at ipapakilala niya kung ano ba ang ating fast breed. So samahan niyo kami para malaman natin kung paano ba nagsimula ang fast. Narito ngayon si Dr. Tereso Abella. Morning, sir. Ay, magandang umaga, Director Tiason. Yes. So, Sir Terry. So, Sir Terry ang tawag namin sa kanya, Sir Terry. No? Pwede, sir, magpakilala kayo sa ating mga viewers para at least makilala naman nila kung sino ba si Tereso A. Abella. Magandang araw po sa mga kapwa ko nagmamahal at nag-aalaga ng tilapia sa ating bansa. Ako po ay si Ginoong Tereso Abella, tawagin nyo na lang kung Terry Abella, na matagal na nanungkulan dito sa FAC. Ang naalala ko, mga 35 years. Kaya mahal ko po ang industriya ng aquakultura, pangisdaan, at lalong-lalo na ang tilapia industry sa ating mahal na Pilipinas. Yes, so maraming salamat, sir. So, actually, itong Aquafax, sir, ay isang way natin para at least ma-reach out natin ang ating mga stakeholders. Hindi katulad nung unang panahon, nandito lang tayo sa mga classroom, so ang nare-reach out lang natin yung mga nakakapunta dito. So, yun yung mga times na kung saan hindi natin nare-reach out ang karamihan. So, dito sa Aquafax series na YouTube channel natin, ito isang way natin para maibahagi sa kanila ano ba ang ginagawa ng Central Luzon State University, specifically ng FAC. Lalong-lalo na sa ngayon na kung saan ay kilalang-kilala ang FAC in terms of tilapia breed. Okay. So, dito, sa episode na to, pag-uusapan natin ang about sa fast strain. So, ang fast strain, ito yung tinatawag na Freshwater Aquaculture Center's Selected Tilapia Strain. Previously, sir, ang tawag, sir, dito ay Tinatawag namin ito nung mga 1980s o early 1990s ay IDRC. Yes, IDRC. Selected Fish. Kasi ganito ang istorya niya na ako'y nagpapasalamat kay Director Tiason sapagkat ako'y inanyayahan niya para ibahagi sa ating mga kapwa nag-aalaga ng tilapia ang kwento ng FAST o yung tinatawag ng FAC Selected Tilapia. Alam nyo, napakaganda na malaman natin ang kasaysayan ng FAST sapagkat sa isang kwento, mas maganda po na malaman natin ang umpisa kesa ang matutunghayan lang po natin ay yung huling bahagi ng kwento. Ang FAC Selected Tilapia ay nagsimula noong 1985. Kasi ang IDRC, ito yung nakabase sa Canada, ito yung International Development Research Center, ay nag-anyaya, nag-imbita ng mga institutions or agencies sa Asia ng, of course, yung mga researchers sa tilapia and other freshwater fishes. At doon ay nagkaroon ng workshop sa Singapore. 1985 yun. At doon sa Singapore, ito yung tinatawag nating Aquaculture Genetics Workshop, ay naitatag yung tinatawag nating Aquaculture Genetics Network in Asia. At sa kabutihang palad ay nakasama ang Freshwater Aquaculture Center, Central Luzon State University. At doon sa workshop na yun ay pinagawa kami ng isang research proposal na ano ba ang prioridad, let's say, ng inyong ahensya na naakma o nahihinggil sa genetics. Doon naman, bago kami nagpunta roon, ako ay alam ko na dahil ang isang pangangailangan ng industriya sa aquakultura, lalong-lalo na sa tabang,
ay ang pagpapaganda ng lahi ng tilapia. At doon nga ay gumawa ako ng proposal, ngunit sa tulong din ng aming mga ating kasama noon sa FAC, ay nakabuo kami ng isang proposal. At ito nga yung genetic improvement of Nile tilapia in the Philippines using within family selection. Sapagkat nung mga panahong yon ay meron na tayong iba't ibang strains ng Oreochromis niloticus dito sa Pilipinas. At sa aking pagkakaalala, meron tayong tinatawag na Oreochromis niloticus Philippine strain, Oreochromis niloticus Singapore strain, Oreochromis niloticus Israel strain, at Oreochromis niloticus Taiwan strain. Dito nagsimula ang foundation stock ng tinatawag nating FAST ngayon. Ito yung naging foundation. Foundation. Mhm. Pinag-cross namin o tinatawag natin, pinag-asawa namin itong different strains using within family selection. Ang natatandaan ko rin, mga 24 families ang nabuo namin, at doon ay pinipili namin ang magaganda sa bawat pamilya. Ito ang konsepto ng within family selection. Ngunit, sa susunod na henerasyon, niro-rotate natin. Ito yung tinatawag nating rotational mating, na ang layunin ay para mapabagal ang takbo ng tinatawag nating inbreeding. At sa kabutihang palad, nagpapasalamat ako sa IDRC at binigyan nila ng pansin ang ating proposal. At yun nga ay napondohan ng IDRC. Ang alam ko, ito ay tumakbo ng halos 5 taon o 6 na taon o mas mahigit pa. Pero bago ako lumayo, gusto ko rin namang i-acknowledge yung mga taong nakasiwa sa pagpapaganda at pagpapalaki ng ating FAST, yung pagdidevelop. At gusto kong pasalamatan si Dr. Roger Doyle ng Dalhousie University na nanguna, at ang naging pinaka-coordinator dito noon ay si Dr. Gary Newkirk na naka-base din sa Dalhousie at saka sa Guelph University. Something like that. Sila yung mga nagturo sa atin, at gusto ko rin pasalamatan si Dr. Jim Lester ng Houston University. Ngunit, siyempre ako ang naging counterpart nila at ang ating mga kasabahan dito mga researchers. Kaya yun ang mga tao. Siyempre ang pamunuan ni Dr. Ruben Sibiliano. Alam ko si ang director noon o si Dr. Rodolfo Arce. Gusto ko namang banggitin ang mga pangalan nito sapagkat sila ay nagkaroon ng malaking bahagi sa pagpapalaganap at pagpuproduce ng itong strain. Ngayon, tuloy ang istorya ko tungkol dito sa IDRC. Noong 1990, ako ay pinadala ng ating bansa para mag-aral ng PhD. Alam mo naman sa university, kailangan magkaroon ka ng advanced degree. Ito ay iniwan ko kay Dr. Remedios Bolivar. Isa ring mananaliksik at researcher dito at nagtuturo din sa College of Fisheries. Siguro babae, Carl, naisip niya, bakit na ang IDRC Selected Fish palitan natin ng pangalan na mas merong tinatawag nating may appeal, at ipinanganak na nga ang pangalan. Nagkaroon ng baptismo yung IDRC ng FAST, FAC Selected Tilapia. Na ako naman ay sumang-ayon, mas maganda nga pakinggan At ito ay dumami na, napalaganap, at ako nga ay nagpapasalamat sapagkat kahit ako ay retire na, ay pinagpatuloy ng mga pamunuan sa pamamagitan mo, Dr. Quezon, na nakita mo ang kagandahan ng itong proyekto na alam mo na makakatulong sa ating mga nag-aalaga ng tilapia, at napakaganda ng iyong proyekto na ito ay pinalaganap mo na hindi lamang sa Luzon, ngunit ito ay lumangayon na
sa Bisaya at Mindanao. Yes, actually, nakita na kasi natin yung ganda ng isda. Oo. So kumbaga, kilala itong IDRC o itong CLSU o itong fastest train natin sa industriya. With that, itong mga past years, bago 2025, napansin ko noong ako ay na italaga as director, napansin ko na yung ating mga hatchery operators, pagka sila i-order, napakatagal, napakahaba ng pila. Oo, tama. Kumbaga, o-order sila. I-feedback sa akin, sir, tagal ng order ko, naka 2 months, 3 months na, kung sa 6 months. Kung isang iba, sa sobrang tagal, nag-import na lang sa Thailand. Nako. Sabi nga nila, kung meron lang sir sa Pilipinas, dito na kami. Hindi na kami susugal na kukuha pa sa ibang lugar. So, yun. So, with that, nakita natin, bakit hindi natin i-upscale ang operation? Kasi during that time, ano po produce na ng FAC annually on an average 300,000 breeders. Yun lang. Kung kukumputin natin conservative yung kanya nako-contribute sa industry, that's around 72 million fingerlings annually. With that, titingnan ko ang private, isang hektarya, yung 300,000. Parang konting-konti lang yan. Tama. Isang taon pa yon. Bakit tayo sa government hindi natin kayang i-upscale? Although maraming mga limitations sa procurement. So, kaya dito, ipin-post natin sa DOST to upscale our operation. At nagpapasalamat naman tayo sa DOST at nakita nila, actually ito yung banner na Program. isda, banner program at ito yung dinadala nilang isda to help our tilapia industry. Kasi base sa fingerling demand, based sa 2022 fingerling demand na ginawa ng BIFAR, nasa 2.1 billion fingerlings ang pangangailangan during that year. At ito'y tumataas pa. No? So with that 2.1 billion, ang kaya lang i-contribute ng BIFAR ay nasa 200 million or 0.2 billion. So yung 1.9 billion come from the private. Now the question, itong 1.9 billion natin na napoproduce na fingerlings, sino dito ang mga quality? Doon walang datos. Ang isang nakitang problema ng ating industry is yung quality breed. Kaya ito ngayon ang nilabi natin sa DOST at nakita nila na meron naman ng CLSU. Proven na ang FAST, ang IDRC natin. Kaya dito pinondohan nila para ikalat sa buong Pilipinas. Actually, nung pumunta sir kami sa Mindanao, sa Visayas, talagang gustong-gusto sir nila. Kasi wala talaga silang, ang hinaing nila, yun ang ganda sir nung pupunta ka sa field, no? Na naririnig mo anong hinaing nila, anong problema nila. Correct. At dito, nakita nila na kailangan nila ng breed ng isda na kung saan makaka-access sila. Actually, ang keyword sir dito meron tayong breed ng isda sa Philippines. Andiyan ng BIFAR, sa BIFAR may Get Excel, may IBES, Molobicus, merong private, yung Genomar, at ano pa, andito na ng FAST. Ang problema dito, base sa kanila, andyan nga ang mga breed na yan. Pero ang problem is availability and accessibility. Okay. Hirap na hirap silang maka-access. Kaya dito, sa program sir natin dito, ang ginawa natin, we would like everyone can access our fish. Walang limitation sa in terms na maliit ka ba na farmer o malaki kang farmer. Okay, that's good. Inclusivity. Kasi ang gusto natin is bumaha ng quality breed sa industriya. Para itong mga ibang mga farmer natin na walang choice na kumukuha na lang sa mga local na mga isda, yung mga Tagalog na hindi lumalaki, at the end, nalulugi sila, maiwasan na natin. Okay, maganda yan. Maganda yung ginagawa niyo sa inyong proyekto. Kapag yan din ang gusto kong mangyari noon. Yan ang aking panaginip na ang mga similya o lahi ng magagandang tilapia ay mapunta rin sa private sector. Dapat malaki ang maging role ng private sector Yes, sir. sa Tama. pagpaparami ng magagandang similya ng tilapia. Sapagkat kung titignan natin ang tilapia roadmap for 2026, kasi kami binabalangkas natin yan, mahigit 3 billion, mga 4 billion na ang marami pa malaki ang ating shortage. Dito tayo natatalo ng ibang bansa, gaya ng Bangladesh, Indonesia, sabi natin Thailand, China. Yes. Maganda ang kooperasyon ng mga magsasaka at lalong-lalo na
malakas ang suporta ng kanilang pamahalaan. Kaya nakikita ko rin ang suporta ng Department of Science and Technology na talagang palaganapin ang pagpapaganda ng lahi ng tilapia dito sa Pilipinas. Sapagkat dapat talaga may suporta yan eh. Continuing yan eh. Di ba? Isa ko pang panaginip ay magkaroon ng Tilapia Academy na talagang tututok sa pag-aaral ng tilapia. Eh, hindi pa nangyayari. Siguro sa panahon mo ay magkakaroon na yan ng Tilapia Academy. Okay, so ganoon eh, para talagang matutukan ang pag-aaral ng tilapia. makikita talaga natin, although it's a long process, pero darating tayo sa ating target goal ng sustainability in terms of aquaculture production. Okay? Kaya nga. Okay, so sa panghuli, sir, so baka meron ka mga huling mensahe sa ating mga manonood. Sa mga tagapagtangkilik po ng programang ito ng Aquafact ay dapat natin makibahagi tayo sa mga magagandang teknolohiya na nakukuha natin sa FAC. Sabi pa din, malaki ang role ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ako'y nananawagan sa ating mga opisyalis, yung mataas sa ating pamahalaan, na tignan naman nila, lalo na sa Department of Agriculture, na tignan nila ang support ng binibigay nila sa aquaculture. At sabi nga, baka naman matulungan nyo kami, yung mga nagmamahal sa fisheries, sa industriya ng fisheries, na magkaroon na ng sariling Department of Fisheries. Gusto ko ring pasalamatan pala, baka malimutan ko, yung mga pundadores ng College of Fisheries, si Dr. Rafael Guerrero, si Dr. Catalino de la Cruz, Emmanuel Cruz, si Dr. Arce, at saka si Prof. Ricometa. Sila ang naghubog ng mga unang mga mag-aaral ng estudyante rito sa College of Fisheries. Kasama na ako. Pwede ka na rin isama sapagkat magre-retire na. Hindi ka mag-retire. Huwag sana, bata ka pa at nakikita ko ang future ng tilapia industry nakasalalay rin sa iyong pagsusumikap. Narinig mo na ito, palagi kong sinasabi na ang tilapia ay naging pagkain natin kahapon, pagkain natin ngayon, at ito ang magiging pagkain natin sa darating na panahon. Maraming salamat, sir. Thank you very much, Director. Maraming salamat, sir, sa lahat maraming ng salamat, Daika. Na ibinigay mo sa amin at napakalaking bahagi, lalo na sa history. Ngayon ko lang nalaman na nag-workshop pa pala kayo sa Singapore. Marami pong salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Aquafact, kaalaman ay siguradong fact sa pag-aaral.